De Leon, ang chairperson po ng Migrante sa Canada. Makakasama po natin ngayon. Magandang umaga po ba dyan sa Vancouver, sa Canada, Sir Danilo De Leon. Si Radyo Man Lourdes po ito mula sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ay, hindi ko siya marinig, sir. Nandailan po, sir. Ayusin natin, ha? Si Sir Danilo po ay makakasama natin sa Zoom. Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, no? Anong oras po Madaling araw dyan? dito ngayon. Uy, sir, alas salamat. dos. Salamat po, sir. Natanggap niyo po kami. Nagising po namin kayo. Pasensya na ho kayo. Oo. Sir Dan, alam niyo, malabo kasi ang dating ng mga impormasyon dito. Hindi ko alam kung talagang sa batas po ninyo talagang itatago yung iba pang detalye sa nangyari. Though alam na namin na 11 ang patay, may 20 plus ang sugatan, yung suspect Vietnamese. Pero ano yung mga pinakahuling impormasyon na inyo pong nakalap, yung Migrante Canada, sa nangyari pong tragedy, ano po dyan po sa Lapu-Lapu Festival? Bali itinuturing nilang itong isang kaso ng mental issue dahil yun ang sinabi ng mga Vancouver Police District, no, na nag-iimbestiga at kilala na rin, no, sa ng pulisya yung tao. May history na ganon at ganon talaga ang nila, no, na polisiya. Meron sila mga minsan na hindi dinidisclose in public, no, at yun nga, nakakalungkot na maraming namatay, maraming sugatan at yung isang pagtitipon na na sana ay masaya ay nabalutan ng takot, pagkabigla, at yung ang isang neto yung mga kamag-anak ng biktima, na yung mga anak apektado at yung mga nandoon nung oras na nangyari yun, no? Sir Dan, kumusta yung mga, lahat ho ba Filipino? Lahat ng halo-halo pero karamihan sa mga namatay at nasaktan ay Pilipino kasi nga siya, no, yung paggunita sa kay Lapu-Lapu, no. Pero Sir Dan, diyan na sila talaga naninirahan o yung iba ay manggagawa na nasa Canada lamang? May mga worker, may mga resident at may mga citizen, yun nga, nakakalungkot isipin na pumunta ka sa ibang bansa para magtrabaho at hindi ka man worker ka man o citizen o resident ng Canada, yun no? Sa kadahilanan na walang sapat na at maayos na kabuhayan sa Pilipinas, no? Nag-ibang bayan. Punta ka sa Canada, naghanap ng magandang buhay, naghanap ng ikabubuhay para sa pamilya, tapos mararanasan mo yung ganang trahedya, no? Nakakalungkot isipin na mamatay ka sa ibang bansa, no? Oo. Sir Dan, as of this moment, no, kumusta yung ating mga kababayang nawala ng mahal sa buhay and yung mga nasa ospital? Hindi naman ba, wala bang information kung sila ay napapabayaan ng gobyerno, natutugunan ba yung mga needs nila? Wala pang pero nanawagan ang nakita namin ay yung nanawagan ng ang konsulado, no, yung kasi may mga nag-initiate na ng mga fundraising, no, para tulungan kasi sa amin banda sa migrante ay ang hinihiling namin dito ay yung kagyat na suporta at tulong do sa mga biktima at yung kamag-anakan, no, dahil responsibilidad ng konsulado ay ng Embahada ng Pilipinas na tulungan yung mga kababayan natin. At wala pa kaming natanggap na impormasyon bukod sa mga inilabas nila na yung pa-fundraise kasi parang baka magkaroon ng yung tinatawag nila na May scam. self-interest o scam or self-interest, no. So yung mga ganon baka magamit sa ganon. Pero ang kagandahan ay una sa aming hanay ng Migrante Canada, nag-release agad kami ng statement, no. Even yung aming mga 14 na
chapter members across Canada nag-release ng statement patungkol dito at marami bukod sa amin, may mga local traditional organizations dito across Canada, iba't ibang siyudad at probinsya na nag-alay ng bulaklak at panalangin, no? May mga prayer vigil na nangyari at sa amin sa Migrante Canada ay bawat probinsya or members chapter namin ay magsasagawa simula sa kanina nagsimula sa Ottawa tsaka sa Montreal, tapos bukas magkakaroon sa Toronto, tapos sa Winnipeg, tapos sa Calgary sa April 30, no. So may mga ganon at hinihiling natin na magkaroon ng mabilisang investigasyon at justisya, no. Nasa kustodiya na ng pulis yung tao, nakasuhan na siya at sinasabing baka madagdagan pa kasi maraming yung sa mga biktima yung hindi maganda ang kondisyon, yung mga nasa serious condition na Oo. sinatawag. Sir Dan, sandali kapag sinabi kasing mental issue, baka gamitin din ng kanyang lawyer na siya ay may diferensya sa pag-iisip. At sa Pilipinas kasi, di ba, pwedeng gamitin yon para hindi makulong at diretso na lang sa mental hospital. So, I mean, nakakatakot din. Baka ito nga yung gamitin talagang diskarte ng lawyer niya para hindi siya makulong. I don't know kung ganun po ba yung hustisya or yung batas dyan. For sure, no, pero naman yan, no, titimbangin yan, no? Oo. Dahil for sure na inaasahan na natin na gagamitin ng depensa yan, no. Pero meron pa rin namang tinatawag na pamantayan o sukatan kung yung mental capacity ng tao. Pero sa atin lalo sa Migrante Canada, tinitingnan natin yan na isang yung tao na kinasuhan, no, ay kung titingnan mo siya sa malalim na pagtanaw, biktima rin siya ng isang sitwasyon na nagkaroon siya ng ganong kondisyon na dapat ay binibigyan ng sapat na atensyon at yung tinatawag na yung pagkalinga or dahil marami yung issue na yan, no? Malalim na kinakailanganan ng ng isang malalim na pag-unawa at pag-intindi kung yung ganong karamdaman, no? Tinatawag natin karamdaman na yan sa pag-iisip. Okay, Sir Dan. Balikan ko lang sinabi yung pagyat na suporta mula sa ating embahada. As of this moment, ano po ang mga nailatag na suporta ng ating embahada sa mga nasawi, sa pamilya nila at sa mga sugatan, biktima na nasa paggamutan? Actually, wala pa kami natanggap na impormasyon, no? Bali, nangangalap pa kami hanggang ngayon dahil kinakalampag nga namin sila na pabilisin, no? At dahil malayo kami sa dahil yung pinangyarihan ay nasa ibang probinsya, kami nandito sa Alberta. Pero yung aming Migrante BC, sila yung nagsasagawa ng pag-iingay at pagkukuha ng mga impormasyon tungkol diyan, no, dahil minsan nakakalungkot isipin na yung ating konsulado o embahada ay mabagal sa pagkilos sa mga ganon, no, kung hindi mo pa sila kalampagin, kung hindi mo pa sila sabihan, parang hindi kikilos, no. At inaasahan po namin na dapat ay gawin nila yung kanilang responsibilidad, no? Sir Dan, kumusta naman yung pag-aksyon ng pamahalaan dyan sa insidenteng ito? Bali, yung kasi ngayon, no, election dito sa Canada, federal election. Oo. At isa yan sa mga naging may mga politiko na pumunta
at ang nagpahayag ng suporta ng pagdalamhati at wala naman ipinangakong ano pa no in return at dahil ongoing pa investigation, pero we'll see in a few days kasi ngayon no may resulta na yung election no. Alam na kung sino yung nanalo, alam na yung kung sino yung mga elected officials. We'll see kung ano ang gagawin mula sa city, city, uh, to city, to provincial, and to federal government. Sir Dan, eto ha, kukumustahin ko lang kasi ang lawak ng inyong koneksyon at may mga kausap kayo na ating mga kababayan. Yung attitude ng ating mga kababayan sa lahi nung gumawa nito. Kumustahin ko lang kasi baka ako iniisip ko baka mauwi ba sa gantihan. Hindi natin masabi yung isipan din ng ilan sa ating mga kababayan na nawala ng mahal sa buhay or yung mga kamag-anak nila, di ba? Oo. Hindi natin may ano sa tao 'yun no, pero hangga't maaari hindi dapat humantong sa ganun no. Dahil unang-una tayo bilang mga Pilipino ay yung ganong sitwasyon, yung ganong mga pangyayari masakit sa atin. Pero dahil tayo ay nasa isang bansa, kailangan tayong sumunod at pumaloob dun sa tinatawag nilang batas. Kasi kung gagawa pa tayo ng problema o gagawa pa tayo ng ano, yung iisipin pa natin yung gumanti o gagawa pa tayo ng gano'n na hindi naman makakatulong at hindi naman dapat, hindi tama. So, hayaan natin yung police, no? Dahil yun ang trabaho nila, gawin nila yung trabaho nila at hintayin natin kung ano yung gagawing tulong mula sa pamahalaan ng Canada, kagaya ng yun na nga, no, yung provincial, city, and federal government at yung ating mga embahada dito sa Ottawa at yung konsulado sa Vancouver. May ano ho ba? May paghihigpit para sa ating mga kababayan na magsagawa ng ilang mga activities? What I mean, pansamantala, sa bahay lang kayo, wag mo nang, yes, baka may mga ganong situation ngayon, sir? Wala naman ganon, no? Wala naman. Pero ano, no? Ang nakita namin dito, ano no? Walang ano yung immediate response na walang police kasi ang sabi, hindi raw kailangan yun daw ang ano ng organizer. Siguro sa amin, no? Dapat maging mandatory na yan, no? Sa isang halimbawa na yan, dapat maging mandatory na kahit saan mula sa city, province at federal government na magkaroon ng mga ano no, mag-deploy ng police, ambulansya, bombero at mga first aider para sa mga malalaking event na ganito no, dahil hindi mo inaasahan yung aksidente or sakuna no, para maging ano no, mas mabilis at pag merong gano'n na visible ano no, makikita mo any attempt or any individual who attempt to harm someone, magkakaroon ng ano no, magkakaroon ng takot pag may nakikitang ganong mga ano naka-deploy no. No. So sino sa tingin niyo may responsibility, yung organizer? Nagkulang din yung lokal na pamahalaan? Yun ang unsure no, yun ang sinasabi nila, pero kami sa tingin namin police no, kasi dapat ano yan dapat yung ganyan na malaking gathering in public, dapat meron ng ganon no, meron ng police visibilities no. Nakikita mo na sila na may naka-deploy kasi yung rally nga kahit maliit na rally meron mga police na naka-deploy na what more pa yung malaking gathering na ganon no. So hindi ayaw natin magbigay ng pahayag dahil hindi natin alam kung ano yung totoo. Aalamin pa natin doon sa organizer kung sila ba ay nag-request ng assistance kasi may permit naman no. Siguro sana ano no, maging aral to no sa lahat no, na maging mandatory na pagka merong ganyang malaking pagtitipon in public, dapat meron ng mga ganon. Oo. Sir Dan, naniniwala ka na isa lang talaga siya sa nag-isip ng ganoong krimen? Or baka napag-isipan, napag-usapan sa isang inuman ng mga kaibigan niya before niya nagawa? May mga ano no, hindi natin makita may sinasabing may ano merong
hate na post sa social media na hindi natin pa nakita, no? May mga ganong sinasabi at bago nangyari yung event. Pero wala naman siyang kasama, no? Actually nahuli siya kasi kinorner siya ng mga tao. Yung mga tao ang nag-detain sa kanya bago siya na turn over sa mga pulis. Okay, so may mga hate post daw. Yung hate Oo. post niya, target talaga yung mga Filipino? Ay, actually hindi ko nakita no, pero may mga ganon na issue, may lumalabas na ganon. At ang kine-check namin, wala kami makita sa social media kaya inaalam namin kung sino yung merong kung nakakita ng ganon, kung meron silang screenshot. Kasi makakatulong din 'yon sa investigasyon, no. Hindi pwedeng sabihin kung sakaling may ganun man, mailalayo sa sinasabing mental issue. Oo, opo. Sir Ganun nga Dan, po. At go ahead po sir. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na naandyan sa Canada, naandyan kayo, at pangalawa sa ating mga kababayan may mga kaanak dyan na nasa Pilipinas? Una sa amin sa Migrante Canada, no, nakikiramay kami at nakikidalamhati doon sa mga namatay at yung mga kamag-anak na namatayan at yung mga na hanggang ngayon ay nasa ospital pa, no. Asahan niyo po na ang Migrante Canada at lalong-lalo na ang Migrante BC ay gagawin ang lahat ng magagawa para makatulong at sa mga kababayan natin sa Pilipino, siguro yung ating pagkakaisa sa mga ganitong sitwasyon ay maipakita natin, no, na sa ating komunidad at sa mga ibang komunidad, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nandito rin sa Canada, kung ano tayo bilang Pilipino, kung paano natin tinitingnan na tinutulungan ang bawat isa. At nagpapasalamat kami at humahanga sa bayanihan ng mga responder na tumulong at tumugon, no, dahil hindi madali yung mga ganong sitwasyon na makakakita ka na nagkalat ang katawan, ang dugo, maraming umiiyak, maraming sumisigaw. At kung titignan mo, no, nakakatakot yung kahit sa video ko lang nakita, kinilabutan ako, natakot ako, parang merong purot sa loob ko na bakit ganon, bakit kailangan mong mamatay sa ibang bayan, no? Siguro lubos na pag-iingat sa bawat isa, lalong-lalo sa mga Pilipino dahil wala tayo sa ating bayan at sa ating mga kamag-anakan ng mga biktima o nasaktan na nasa Pilipinas. Pwede po kayong kung hindi po kayo kung gusto niyo po makakuha ng update o balita, nasa social media po ang Migrante Canada, Migrante BC, Migrante Ontario. Pwede po kayo mag-message doon para po kung kailangan pong i-connect or lapit po kayo sa ating konsulado at sa embahada ng Pilipinas dito sa Canada. Sir Danny, maraming salamat po sa inyo. Alam ko ho, dapat natutulog kayo pero napagbigyan niyo po kami, napagbigyan niyo po ako. Ingat po kayo, hanga po kami sa ating mga kababayan dyan sa kabila ng hirap at layo sa pamilya nakikisabay sa agos ng buhay. Sir Dan, nakikiramay kami. Maraming salamat. Mabuhay po kayo at ang Migrante Canada. Thank you, sir. Salamat din po at magandang tanghali po sa inyong lahat dyan at muli po sa Migrante Canada, isa pong kagalakan ang makadaopang palad, yung mga katulad ninyo na tumitingin o kumakalinga sa kapakanan at kagalingan ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat mga kasama, si Sir Danilo De Leon, chairperson na Migrante sa Canada. DZXL Exclusive. Inyong